Magandang hapon po. Tayo po muna ay manalangin. Our faithful and unchanging Father, maraming salamat pong muli sa isang malaking pribilehiyo na we can sit under the ministry of your word at kung paano nyo kami sinamahan kaninang umaga, nawa ay madama rin namin ang inyong banal na presensya ngayong hapon na ito. Remind us, Lord, that in the midst of us ay ang isang banal na Diyos, that this is a holy ground and not a playground. And you deserve our utmost best, the best worship, the best attention that we can give, Panginoon. And Lord, you know your servant's exact condition right now. You know how he lacks yung preparation. Pero alam namin, Panginoon, that yung word mo will not return empty. It will accomplish yung purpose mo. At nawa, talagang masagawa yung purpose na glorify ka ngayong hapon na ito. Not to us, not to any one of us, but to you be the glory alone, O God. We ask this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Ngayong hapon, ang gagaling ating sermon sa Malakay chapter 3, verse 6, hanggang sa chapter 4, verse 6. This will serve as the final sermon sa libro ng Malakay. Again, Malakay chapter 3, verse 6, up to chapter 4, verse 6. Let's read the holy and the inspired word of God. Verse 6. For I, the Lord, do not change. Therefore you, O children of Jacob, are not consumed. From the days of your fathers, you have turned aside from my statutes and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord of hosts. But you say, how shall we return? Will man rob God? Yet you are robbing me. But you say, how have we robbed you? In your tithes and contributions. You are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you, and pour down for you a blessing until there is no more need, I will rebuke the devourer for you, so that it will not destroy the fruits of your soil, and your vine in the field shall not fail to bear, says the Lord of hosts. Then all nations will call you blessed, for you will be a land of delight, says the Lord of hosts. Your words have been hard against me, says the Lord. But you say, how have we spoken against you? You have said, it is vain to serve God. What is the profit of our keeping his charge, or of walking as in mourning before the Lord of hosts? And now we call the arrogant blessed. Evildoers not only prosper, but they put God to the test, and they escape. Then those who feared the Lord spoke with one another. The Lord paid attention and heard them, and a book of remembrance was written before him of those who feared the Lord and esteemed his name. They shall be mine, says the Lord of hosts, in the day when I make up my treasured possession, and I will spare them as a man spares his son who serves him. Then once more you shall see the distinction between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve him. Chapter 4. For behold, the day is coming, burning like an oven, when all the arrogant and all evildoers will be stubble. The day that is coming shall set them ablaze, says the Lord of hosts, so that it will leave them neither root nor branch. But for you who fear my name, the Son of Righteousness shall rise with healing in its wings. You shall go out leaping like calves from the stall, and you shall tread down the wicked, for they will be ashes under the soles of your feet on the day when I act,
says the Lord of hosts. Remember the law of my servant Moses, the statutes and rules that I command him at Horeb for all Israel. Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord comes. And he will turn the hearts of fathers to their children, and the hearts of children to their fathers, lest I come and strike the land with a decree of utter destruction. Ang ating binasa are not just the last words of the book of Malachi, but also ito rin ang huling mga salita sa buong Old Testament. Literally, these are the last words of God before the heavens went silent for 400 years. Ito ang huling mga salita ng Diyos before the inauguration of the new covenant at bago dumating ang long-expected Messiah. Again, mahalagang isaalang-alang natin na si Malachi ay sumulat to the people of Israel during the post-exilic period. Sa panahon na ito, hinihintay na lamang nila yung katuparan ng mga pangako at mga pagpapala na sinalita sa kanila ng mga propeta. Tulad ng great restoration ng kanilang nation, ng promised kingdom, at yung arrival ng Messiah that was coming to deliver them. Pero hindi gaya ng inaasahan, hindi pa nangyayari ni isa man lang sa mga pangakong ito. In fact, total opposite yung nangyayari dito. Imbes kasi na mag-prosper sila, they continued to suffer. At nagresulta ito ng panlulupaypay at panghihina ng kanilang pananampalataya. They become so faithless, disobedient, and so bitter towards God. Kaya maging yung worship nila sa Diyos, napabayaan na. Naging very half-hearted at anemic na. And they have grown cold and tired of serving Him. Nanlalamig at napapagod na sila. To the point na nasabi na nila sa verse 14 that it is vain to serve God. What is the profit of our keeping His charge or of walking as in mourning before the Lord of hosts? Alam nyo, itong statement na to, it pretty sums up yung mood at behavior nila throughout this book. Palaisipan na sa kanila kung ano pa nga ba ang silbi, ano pa nga ba ang kabuluhan ng paglilingkod at pagsamba nila sa Diyos. Kasi wala naman silang napapala. Their service is not paying off. Para sa kanila, wala nang kabuluhan ang mag-serve sa Diyos at wala ring nakukuhang pakinabang sa pagsunod sa kanyang mga utos. Dahil hindi naman nga na isa sa katuparan ni isa sa mga ipinangako sa kanila at lalo pa silang nahihirapan. They were so discouraged na sa tingin nila, wala nang patutunguhan lahat ng pagpapagal at paglilingkod nila sa Panginoon. Wala na silang nakikita ni isang rason para magpatuloy pa. So might as well, they stop serving and obeying Him. At alam nyo, ang lalo pang nagpapadiscourage sa mga ito ay kapag nakikita nila yung mga tao sa paligid nila, especially yung mga wicked people, na sila pa yung nagpo-flourish at sila pa yung nagpo-prosper. Sabi sa verse 15, and now we call the arrogant blessed. Evildoers not only prosper, but they put God to the test, and they escape. Mas pinagpapala pa umano yung mga gumagawa ng kasamaan. Tingin tuloy nila, there were many rewards in disobeying God. Ayaw na rin nilang mamuhay by faith. They want everything now by sight. Kaya they are so tempted to just do the same. Depart from God and do wicked things. Pero for the last time, Malachi is here para i-rebuke sila of the true worship. Yung neglect nila sa true worship and service of God. Sa huling pagkakataon, tatawagin niya ang mga ito sa pagsisisi at aanyayahan niyang manumbalik ang mga ito sa Panginoon. And listen to this, ilalabas niya na yung pinakahuli niyang alas. Papakawalan niya ang isang mabigat na katotohanan patungkol sa karakter ng Diyos. Gagamit siya dito ng isang firm doctrinal statement. Ayon sa verse 6, for I, the Lord,
do not change. Therefore you, O children of Jacob, are not consumed. Ipinapaalala niya sa mga tao ng Israel na ang Diyos na kanilang sinasamba ay hindi kailanman nagbabago. Pero again, gaya ng nabanggit natin sa nakaraang pangaral, more than immutability, ang ibig sabihin ng unchangeableness ng Diyos dito ay ang pagiging faithful niya sa covenant. Ang sinasabi ng prophet dito, ang Panginoon ay hindi nagbabago at nananatili pa rin siyang tapat sa kanyang tipan. At ito lang daw umano ang nag-iisang dahilan kung bakit hindi pa rin sila nako-consume at nade-destroy. Dahil lamang sa unchanging goodness at faithfulness ng Diyos, kaya hindi pa sila nawa-wipe out at nape-preserve sila from their deserved destruction. Faithful lang talaga ang Panginoon. Kaya kahit unfaithful sila sa covenant, hindi pa rin sila nade-destroy. At alam nyo, hindi lang yon ang purpose kung bakit niya sinabi yung doctrinal statement na ito. Nais ding ipakita ni Malaka yung contrast ng karakter ng Diyos at ng kanyang mga tao. Na hindi katulad ng mga tao ng Israel na mga shifty people, pabago-bago and changing all the time. Na kung may isang bagay siguro na pinaka-consistent ang mga tao ng Israel, ay yun yung pagiging inconsistent nila. Parang sinasabi dito ng Diyos na alam nyo, if I were like you, na unfaithful to the covenant, I have consumed you a long time ago. If it were possible for me to change my mind like you, you would all be destroyed. You would not be here. But thankfully, we all know that God is not like man, that He should lie, or a son of man, that He should change His mind. Kahit alam niya yung napakahabang kasaysayan ng waywardness at disobedience ng mga taong ito mula pa sa kanilang mga ninuno, despite their multi-generational disobedience, tinatawag pa rin ng Diyos ang mga ito na manumbalik sa Kanya. Sa verse 7, inaanyayahan niya ang mga ito, return to me, and I will return to you. Nais pa rin ng Diyos na magrepent ang mga taong ito at i-renew nila yung loyalty nila sa covenant. Pero ano daw yung dahilan? Sabi dito, so that He might return to them. Ang idea dito ng God's returning to them ay yung pagbe-bless sa kanila once again. Sinasabi ng Diyos dito na magsisi at bumalik lang kayo at babalik din yung pagpapala ko sa inyo. Pero listen to this. Instead of repenting, instead of obeying the call of God, ang gagawin nila, makikipag-argue pa sila sa Diyos. Yung naging tanong nila dyan sa verse 7, how shall we return? It is an arrogant and sarcastic question. In essence, tinatanong nila, why do they need to repent? Wala silang nakikitang dahilan para magsisi at magbalik loob sila sa Diyos. They were so consumed ng self-righteous attitude nila na hindi nila nakikita they had any need to repent. In essence, ang sinasabi nila dito, oops, teka lang Lord, you're the one who left us. Ikaw ang nang-iwan sa amin. Ikaw ang dapat manumbalik sa amin. At hindi kami. Ikaw, Lord, ang hindi tumupad sa usapan. Tinatanong nila sa Diyos dito, how can we return to you if in the first place, we never departed from you? You see, ganito ka-blinded yung mga tao ng Israel sa kanilang sinful condition. And hear this out. Hindi mangingiming sagutin ni Malakay yung defiant question nila dito, how can they return to God? At yung magiging tugon ng Diyos dito ay isa na siguro sa itinuturing na pinaka-shocking na accusation sa buong Scripture. Dahil sinabi ng Diyos dito sa verse 8, will man rob God? Yet, you are robbing me. Yes, inaakusahan ng Diyos ang buong nation ng Israel with robbing Him. Ninanakawan umano nila ang Panginoon. Parang sinasabi ng prophet dito, paano kayo babalik sa Diyos?
You can return by returning to the Lord what belongs to Him. You can return by returning what you have stolen from Him. Kung isipin natin, hindi ito kapani-paniwala. It seems so strange na ang isang tao ay pwedeng nakawan ang isang Diyos. How could anybody rob God of anything? Does it mean na may umakyat na mga kawatan sa langit at nilimas yung pagmamayari ng Diyos? How then can it be said that a person could rob God? Well, yan din yung question ng Israel dito. How have we robbed you? At ang direkta at tahasang sagot ng Diyos, in your tithes and contributions. Pinagnanakawan daw nila ang Panginoon by withholding their tithes and offerings because they were holding back what rightfully belongs to God. Sa area daw na to, nagmamanifest yung rebellion nila. Dito kitang-kita yung kanilang paglayo sa Diyos because yung tithes and offering ay external representation ng kung ano yung kondisyon ng heart nila. Dito nakikita yung unfaithfulness at rebellion nila against sa Diyos. Malinaw kasi sa covenant relationship na binuo ng Diyos with Israel na may obligasyon ang mga tao ng Israel na mag-tithes at mag-offering para masuportahan yung mga nasa full-time ministry ng mga priests and Levites na ang kanilang responsibility is to minister and to maintain the temple and worship. At yung tithes din ay ginagamit para kalingain yung mga taong walang sariling lupain, yung mga fatherless, at maging ang mga widows. Kaya nga, they were not permitted to keep it themselves. At dahil dito, kung sino man ang nagwi-withhold ng nararapat para sa Diyos, it is equivalent to robbing Him. Kaya pansinin nyo, hindi kataka-taka at hindi aksidente na instead of children of Israel, ang sinabi dito sa kanila ay children of Jacob. Bakit? It's not merely because ancestor nila si Jacob. Because ang reason bakit tinawag sila as children of Jacob, because they acted like Jacob. Alam natin na ang karakter ni Jacob ay isang cheater, deceiver, at swindler. So sinasabi ng Diyos dito that these people have been living up more to the Jacob name more than the Israel name. Tinatawag silang children of Jacob dahil they are trying to swindle and cheat God by withholding the tithes and offerings. Kaya nga pag-uutos ng Diyos sa verse 10 to bring the full tithe into the storehouse. In essence, ang sinasabi lang niya dito, bring to me what is mine. Dalin nyo kung ano naman talaga yung para sa akin. Yung word na full dyan, full tithes, ibig sabihin nun ay nagbibigay naman talaga sila. It's just that it's not enough o hindi ito yung nire-require talaga ng Diyos. And kahit nagbibigay sila at dahil incomplete or hindi ito yung full measure, it's still being considered as robbing of God. At kung inaakala nyo na natatapos na dito yung mga shocking statements mula sa Diyos, well, susundan pa ito ng isa pang shocking command. Sabi rin sa verse 10, thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. Have you heard that? Hinahamon ng Diyos ang mga taong ito to test Him. Nakakagulat ito because forbidden at hindi sinasuggest or isang bad idea ang subukan ang Panginoon. All throughout the scripture, strong yung rebuke sa mga ganito. Pero dito lang sa Malakay 3:10, it is the only place in the entire scripture where God commanded it. Pero yung test dito, hindi ito yung paano natin siya naiintindihan na test in an unrighteous way. To test God here is actually an act of faith. Kasi ang nais ng Diyos dito was to test Him to prove His promises are true. Yung test dito is not really subukan or yung kung paano natin siya naiintindihan ngayon. Mas malapit ito or mas synonymous ito dun sa Psalms 34 nung sinabi ng psalmist that taste and see that the Lord is good. Sinasabi niya dito, let me show you how good I am.
Return to me, and you will see. Ang nais lang talaga ng Diyos dito is for them to trust His Word. Nais lang ng Diyos na magtiwala sila at patunayan nila yung katapatan niya sa kanyang mga pangako. Kung ibibigay lang nila ang mga tithes at offerings na para naman talaga sa Diyos, He would demonstrate His faithfulness to them with abundant blessings. At tignan nyo, He even promised na He would open the windows of heaven and pour on them a blessing until there is no more need. Yung yung idea sa pag-open ng window is just pagpo-provide ng Diyos in an unexpected way. Sinasabi niya dito, bumalik lang kayo. Ibalik nyo lang yung dapat sa akin at ibubuhos ko yung pagpapalang walang silid na kalalagyan. Bibigyan ko kayo ng uncontainable at immeasurable na mga pagpapala. Pero bago pa man kayo kabahan, nais kong i-emphasize at linawin yung statement na ito. Ang sinabi dito, pour down for you a blessing. Until what? Hanggang kailan daw? Until there is no more need. So napakalinaw na need. Hindi ito until there is no more greed. Kaya this is not a promise of wealth, but a promise of adequate provision. Contrary sa mga popular na katuruan ng mga prosperity teacher or mga preachers and teachers patungkol sa passage na ito, ang gusto talagang i-emphasize ni Malakay dito ay yung faithfulness ng Diyos. Ito talaga yung emphasis ng passage. It is not about tithing, not about prosperity or material blessing. Ang gustong i-highlight dito yung katapatan ng Panginoon. Ginamit lang talaga yung tithing as an illustration of that truth. Kitang-kita natin yung faithfulness ng Panginoon dito na hindi nagbabago yung commitment niya sa kanyang covenant promises kahit nagiging sobrang makasalanan na yung kanyang mga tao. At nakita rin natin yung faithfulness niya sa kanyang word that He would even provide and bless these people. Kaya ano dapat ang magiging logical end nito para sa kanyang mga tao? Nararapat lamang na ibigay natin ang talagang nararapat naman talaga sa Kanya. And stop holding back from God what is due to Him. And that is our message this afternoon. That because of the unchanging goodness and exceeding faithfulness of God, His people should give what is rightfully belongs to Him. Dahil sa hindi matatawaran at walang hanggang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay, dapat lamang na ibigay natin sa Kanya ang nararapat lamang talaga for Him. Dapat mas magiging madali lang sa atin na ibigay sa Diyos ang mga bagay na talaga namang pagmamay-ari niya in the first place. Imagine, nasaksihan ng Diyos yung napakahabang kasaysayan ng disobedience at unfaithfulness natin sa Kanya. We have given God countless reasons na napakahabang listahan ng mga dahilan para i-destroy at i-consume niya na tayo. Pero hindi pa rin niya ginawa. Hindi pa rin siya nagpapapigil dahil tapat siya sa kanyang mga pangako. And have you asked yourself, tell me church, how can we withhold anything to a God like this? How can we hold back what is rightfully due to a faithful God like Him? Bakit nga ba nagiging mahirap sa ating ibalik sa Diyos ang talaga namang pagmamay-ari niya in the first place? Hindi ba natin naisip, what if ganito rin yung magiging treatment at dealing sa atin ng Panginoon? Can you imagine if God will withhold His blessings and provisions sa atin? What if God will withhold His forgiveness when we sin and when we ask for it? Saan na kaya tayo pupulutin? Ano na lang yung mangyayari sa atin? Pero thankfully, faithful at unchanging ang Diyos. Kaya nararapat lang din na maging faithful tayo sa Kanya. And yet, here we are, imbes na magpaka-faithful, we have this audacity to steal from God. Nakukuha pa rin natin, tulad ng Israel, na pagnakawan ang Diyos dahil hindi rin natin binibigay kung ano naman talaga ang dapat
sa Kanya. Examine yourself. How many of us sa loob ng worship hall na ito are guilty of robbing Him? Kung magiging totoo lang tayo, ilan kaya sa atin o ilang beses na kaya natin hindi binigay sa Kanya, yung nararapat lang sa Kanya, at ang binigay natin ay yung tira-tira. How many times that we cannot bring Him the full tithes and offerings that He requires at yung talagang deserve naman talaga niya. Alam nyo, kaya tayo nahihirapan to give it to God is because of our mentality that what we have is ours. Kaya lang naman tayo nahihirapan na ibigay sa Diyos o ibalik sa Kanya yung dapat sa Kanya because naniniwala tayo na kung ano yung meron tayo ay pagmamay-ari talaga natin. Or in fact, lahat ng resources ay in-entrust lang naman talaga sa atin. Tell me, what do you have that you did not receive from Him? Anong meron ka na hindi nang galing sa Kanya? Why are you so afraid of losing when nothing actually belongs to you? Bakit ka natatakot mawala sa iyo yung mga bagay na hindi naman talaga sa iyo? Kapatid, let me remind you, possession does not mean ownership. We are just stewards. What we have right now is not even ours. It is the Lord's. Sabi sa Psalms 24, the earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. Wala talagang sa atin. Lahat ultimately belongs to God. Yes, I know, I presume that many of us were giving naman talaga sa Diyos. It's just that it was not what the Lord deserves and what the Lord requires sa atin. Alam ko na marami sa atin talaga yung nagbibigay. Pero nahihirapan na ibigay yung nire-require ng Diyos. Hindi dahil greedy tayo, hindi dahil opposed tayo sa pag-advance ng kingdom, pero dahil we are just fearful. Natatakot tayo. We are so concerned sa mga sarili nating pangailangan na tingin natin, kung hindi natin uunahin yung sarili nating needs, it might not get looked after at all. Pero anong sabi ng Diyos? If we make God's kingdom our priority, makakaasa daw tayo that He will provide what we need to live. Sure ako dyan, dahil yan yung promise ng Diyos sa Matthew 6, verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Kapatid, you can trust God that He will provide all your giving. Tandaan mo, God's call comes with God's provision. He will not call you if He will not give you yung kine-require niya. He will not command you if He will not provide it to you. Magtiwala tayo na He will take care of our needs. And alam nyo, if we will only be honest, hindi lang naman sa money na tayo guilty of robbing God. We have stole a lot from God. We rob Him of honor sa maraming pagkakataon na hindi natin binibigay yung taus-pusong papuri at pagsamba natin sa Kanya. We have robbed Him of glory sa panahon na kinukuha natin yung credit for anything good na nangyayari sa ating buhay at hindi natin ina-acknowledge na galing ito sa Kanya. We have robbed Him of faithful service pag mediocre at hindi natin ginagawa yung best natin sa ministry. At tuwing mas pinipili na lang natin na mag-give up at ma-discourage. We are robbing Him of the gifts and talents na ibinigay niya sa atin. Kapag tumatanggi tayo na gamitin yung mga binigay niyang gifts sa atin at pag hindi natin kinukultivate ito for the edification of His church. We have robbed Him of the time. Tuwing mas pinipili natin, nagugulin yung mga oras na dapat dinedevote natin sa Kanyang kaharian, sa mga bagay na walang kabuluhan. And we have even robbed Him of Sabbath when we only give Him a few hours of it. When we are just attending church tuwing morning, and then we will use the rest of that day for our own use. Pero alam nyo, kung marirealize lang natin, in reality, it's not really God that we are robbing pag ginagawa natin to.
Pag hindi natin binibigay sa Diyos, yung due talaga sa Kanya, hindi naman talaga siya ang nawawalan. Pero tayo, we are robbing ourselves. Ang daming spiritual blessings na nawawala sa atin. Maraming humbling and sanctifying experiences ang hindi natin na-experience pag hindi natin siya sinusunod. We also rob ourselves of the joy of giving and of the blessings na nag-follow dito. Di ba sinabi sa Acts 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. Yung ibig sabihin ng blessed dito is makarios. Ibig sabihin, there's more joy. There is more happiness pag nagbibigay ka. Pero again, kung wini-withhold mo to at hindi mo ito ginagawa, you are robbing yourselves ng napaka-great na joy na dapat nararanasan mo. The exhortation ngayong afternoon na ito is let the thief no longer steal. Kailangan nating magrepent at ibigay na sa Diyos ang nararapat sa Kanya. Alam niyo, sa totoo lang, makikita natin dito na yung pagiging unfaithful natin at pag-withhold natin ng tithes and offerings ay isa lang symptom ng isang matinding disease. Napakalinaw sa text natin that if we are not giving what is due to God, baka katulad na rin tayo ng Israel na napapalayo tayo sa Kanya. Isang indication that we are apostatizing or drifting away from God at wala tayong intimate fellowship sa Diyos is when kinakaya natin at nagiging madali sa ating ipagkait sa Diyos ang dapat naman talagang sa Kanya. Giving is a litmus test ng close fellowship natin sa Panginoon. You don't have to tell us ng spiritual condition mo, ng lahat ng nangyayari sa'yo. You just have to let us know or show to us your offerings at madali na naming malalaman yan. The question is, mananatili ka bang ganyan? Makukontento ka ba sa kanyang kalagayan? Or bakit naman tulad na tayo ng Israel, the reason why we are not giving the things that rightfully belongs to God is because nadi-discourage na rin tayo at naiisip natin that it is vain to serve God. Baka you are in the point of your life na you feel like quitting. Na naiisip mo that God is no longer worthy ng efforts at mga sacrifices mo. Tinatanong mo na rin ng sarili mo, what's the point of spending a lot of hours for God na pwede mo namang gamitin sa mga mas bagay na magiging productive at magpapaunlad ng pamumuhay mo? Tinatanong mo na rin, what's the point of giving money for the cause of kingdom na pwede mong gamitin sa pamilya mo o sa sarili mo mismo? Anong point ng pagpupuyat at pagpapagod mo para sa ministry kung unappreciated naman at hindi ka naman nare-recognize? Ano pang point of obeying the Lord when nothing good happens kung hindi nag-i-improve yung mga situation natin? Alam mo, kung ganito ka na mag-isip, you are in a very dangerous position right now. Dahil tulad ng mga taga-Israel, you are now living by sight. You are no longer living by faith. You are now looking for rewards. Nagsasawa ka ng maglingkod sa Diyos because you're not getting anything out of it. Tingin mo, it doesn't pay to serve the Lord. It makes your life mas miserable. It doesn't make your life any better. Let me remind you, kapatid, we serve God because it is the right thing to do and not because we are being rewarded for our service. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon is because it is a privilege at walang kapalit dapat tayong hinihintay dito. Kaya dapat i-resist natin yung discouragement. Kung paano natin nire-resist yung sin. And then lastly, I just want to remind you as well na ang lahat ng giving ay nagsisimula when we are giving ourselves first to God. At tandaan mo, kahit anong ibigay mo sa Diyos, you cannot outgive Him. The Bible is a story of God's giving, giving, and giving again. God is the most generous person in the whole universe. At dinemonstrate niya yung radical generosity na to when He sent His Son, Jesus, to be our crucified and risen Lord. Our Savior who is infinitely rich in the presence of His Father, pero piniling bumaba at magpakababa even to the point of death. He died the death that we should be dying
Dapat tayo yung kinukrucify. We should be the one who is crowned with thorns, the stricken one, the smitten one, the afflicted one. Because tayo yung mga sinners, not Him. Pero He did this anyway, so that your sins in the past, your sins sa 2 oras na nakalipas, yung current sins na ginagawa mo, yung sins that you cannot even speak of, at yung mga sins na gagawin mo pa, ay mapapatawad na. At alam nyo, hindi lang dyan natapos. Hindi lang natapos yung pagliligtas niya by shedding His blood sa cross. Right now, He is interceding with the Father. He is praying for us. Praying for us to be saved to the uttermost. Siya yung nananalangin sa mga bagay na hindi man lang sumagi sa isip natin. Pero still, we are receiving it. Ganyan ka-faithful ang ating Savior. Now let me ask you, how can you put a cap for such a Savior? How can you limit yung pwede mong ibigay sa isang Savior na ganito? Bakit mo magagawang tipirin at pagkaitan si Kristo na siyang nagbigay ng lahat-lahat sa Kanya? How can we withhold when God did not withhold His very own Son for us? Dapat pag na-realize natin to, marirealize natin yung kung gaano kakulang at gaano lang kaliit yung nabibigay natin for such a Savior that we will wish that we had 1,000 tongues to praise Him, that we have 1,000 mouths to talk about Him, and we wish that we had 1,000 lives to live them all for Christ. Marirealize natin at nanaisin natin na magkaroon ng libo-libong buhay para i-consecrate lahat para isa-isang Savior na katulad ni Kristo. Kaya nawa magamit yung message na ito para makumpel tayo to be faithful at ibigay talaga sa Diyos what is rightfully due to Him. At based dun sa passage natin, what are the reasons why we should continue giving to God what rightfully belongs to Him? May makikita tayong 2 rason. Sa verses 16 to 18 ng chapter 3, because faithful services will be remembered. And then sa verses 1 to 6, because fearful servants will be delivered. The first one is faithful services will be remembered. Then those who feared the Lord spoke with one another. The Lord paid attention and heard them, and a book of remembrance was written before Him of those who feared the Lord and esteemed His name. Gusto kong pansinin natin that this is the first time sa buong prophecy ni Malachi na na-mention at na-recognize ang isang grupo ng righteous people. At hindi lang yung prophet na si Malachi ang nakapansin sa mga ito. It is God Himself. Sinabi dito, the Lord paid attention and heard them. Ayon sa prophet, yung group daw na to ay nagkikita-kita at nag-uusap. Pero hindi sila katulad nung nasa verse 14 na nagsabi na vanity ang pagsaserve sa Panginoon. Nagmi-meet yung mga grupong ito to encourage one another to remain faithful to the Lord. Yes, alam din nila, katulad nung naunang grupo, that there is evil sa kanilang surroundings. Alam din nila na nagpo-prosper yung mga evildoers. Pero iba yung way na ni-interpret nila yung mga nangyayari dito. Kahit hindi nila naiintindihan why the wicked are prospering, nagtitiwala sila sa Diyos that they will not be forsaken. And there is a day that God will set things right. Patuloy na nagpapalakasan yung mga taong ito at naniniwala that God will never forsake them. And sinasabi rin ng maraming commentators that they are encouraging one another to continue serving God and not to lose heart in worshiping Him. Kumbaga, ini-exercise ng grupong ito yung kanilang faith at nagtitiwala sila sa justice at righteousness ng Diyos. Pero listen to this. Sabi dito, the Lord paid attention and heard them. Napapansin at naririnig daw ng Diyos yung usapan ng mga ito. Na-notice niya to that He even write a book of remembrance para sa mga ito. Pero of course, it is only a figurative description. Dahil alam natin na walang memory lapse ang eternal mind ng Panginoon. Bilang isang omniscient God, hindi niya kailangan na i-record ang lahat ng ito. This is just an imagery na sinasabi
na hindi niya nakakalimutan yung mga gawa ng mga matutuwid. Hindi niya nakakalimutan yung mga faithful acts and services ng kanyang mga tao. And listen to this, yung pag-remember niya dito, hindi lang yung inalala niya, and then wala siyang ginawa. Sabi dito, pag nag-remember daw ng Diyos yung mga faithful acts ng kanyang mga tao, He will do something on the basis of His covenant. At sabi ng Diyos sa verse 17, when they were remembered by God, sinabi niya dito, they shall be mine in the day when I make up my treasured possession. Yung pag-alaala sa kanila, nag-lead para angkinin sila at ituring silang kayamanan mismo ng Panginoon. At hindi lang yan, sinabi rin niya that in the day of judgment, He will spare them as a son or as a man spares his son who serves him. Ililigtas niya umano ang mga ito kung paano nililigtas ng isang ama ang isang anak na matapat na naglilingkod sa kanya. You see, this is what it means to be remembered by the Lord. Hindi lang ibig sabihin nito, narinig niya at napansin niya yung acts or services na faithful na ginagawa natin para sa Kanya. It is also compelled Him para gumawa ng mga kabutihan based on His covenant para sa Kanyang mga tao. At alam niyo, the mere fact na napapansin pala ng Diyos yung pagiging matapat at paglilingkod natin ay sapat na. At patunay ito na hindi futile, hindi vanity ang paglingkuran ang Panginoon. And that's the point. The assurance that God never forgets every faithful acts of His people proves that our service to the Lord is not in vain. The mere fact na napapansin ng Panginoon yung mga conversation, even one thought, one little action, hindi sabihin nito hindi pointless ang maglingkod sa Panginoon. De bali nang hindi mapansin ng iba, kahit hindi matandaan ng iba, what only matters is the Lord. Dire-record at nakikita niya ang lahat ng mga ito. Kaya kapatid, why serve God? Bakit ka magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos kahit mahirap na? Bakit kahit napapagod ka na? Papagal ka? Kahit walang nakaka-recognize at nakaka-appreciate sa'yo? This is the reason. Because God notices and cares for all who serve Him. Contrary dun sa ina-accuse sa Kanya, it is not pointless to serve the Lord. Hindi wasted yung mga act of righteousness at faithfulness natin sa Kanya. It is being kept in remembrance. Wala ni isang word, walang isang thought, walang faithful action na naka-escape ng Kanyang attention. Wala siyang na-overlook. He is not forgetful sa mga tao o sa mga ginagawa ng Kanyang mga anak kapag naninindigan ng mga ito at namumuhay ito ng may pananampalataya. And again, not only that, He will not only remember, but He guarantee that we belong to Him. Ituturing niya tayo bilang kayamanan. Aangkinin niya tayo. And in the day of judgment, makakaasa ka na hindi ka matutupok ng Kanyang paghuhusga. Pero alam nyo, bakit naging posible ito? Bakit naging posible yung faithful acts na ito? Dahil merong nag-encourage sa mga taong ito. Nakita natin dito what a simple conversation, what a simple meeting at fellowship ang pwedeng mag-encourage sa mga tao para gumawa ng mga faithful acts. The very practical thing to do kung gusto mong manatiling faithful sa Panginoon is to never give up the fellowshipping with one another. Kailangan mong isurround ang sarili mo ng mga taong nagpapakatapat din sa paglilingkod sa Diyos. And that's our challenge. Endeavor to remain faithful in the service of the Lord by having constant fellowship with those who also endeavor to walk faithfully with God. Panatilihin mo yung sarili mo na encourage sa pamamagitan ng pagpamanatili mo sa company ng mga taong nagpapakatapat din sa Diyos. At saan mo pa matatagpuan yung mga tao na walang sawang mamihikayat sa iyo na magpatuloy sa paglilingkod? Dito yan, sa mga kapatid mo, sa iglesia. Converse more with people who want to talk about the Lord all the time.
Huwag mong bibitawan ang mga taong nagbibigay sa iyo ng rason para magpatuloy sa service sa Diyos. Keep your closest relationship sa mga taong ito. Yung mga taong hahanapin at hahabulin ka kapag napapalayo ka na. Mga taong magre-rebuke sa iyo kapag nakikita nilang napapabayaan mo na yung paglakad mo sa Diyos. Di ba? Ito rin mismo yung command ng Panginoon. Encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Hebrews 10, verse 24 to 25 commands us that we should not forsake the assembling of together, but to encourage one another, and all the more as you see the day drawing near. Isipin nyo kung gaano kalaki yung nagagawang ministry ng encouragement. Yung encouragement is para siyang oxygen in the life of the church. Ito yung bumubuhay sa puso ng iglesia. Ito yung nag-i-inspire para yung mga kamay ay magpatuloy na gumalaw at mag-labor para sa Panginoon. You don't know kung paano nagmi-minister ang iyong encouragement sa ibang, lalo sa mga kapatid mo. To those that is hanging by a thread, it only takes one positive word para ma-overthrow at ma-overpower ang isang entire army ng mga negative thoughts. Huwag nating i-underestimate ang power ng pagpe-fellowship natin at pag-uusap natin patungkol sa Panginoon. Hindi na siguro mabilang ang mga taong na-revive o ilang mga tao na gusto nang lumiban sa ministry. Pero dahil sa naging fellowship nila with kapwa nila believer, ay nagpatuloy pa rin. Hindi siguro natin mabilang yung mga tao na on the brink na of giving up, pero dahil sa naging pag-uusap nila at naging pagpapalakasan nila with their co-believer, ay bumalik yung hope niya. At makikita natin yan dito. Nakita natin yung pag-meet nila, na shield sila sa mga misinformed theology, na hindi sila naging controlled ng mga negative experiences nila sa kanilang paligid. Kasi yung fellowship nila naging edifying. At ito yung nag-maintain ng godly perspective sa kanila, even though nasa gitna sila ng mga matitindi at in the face of the evil around them. Pero again, this is not the greatest means of encouragement. Alam natin na hindi ito ang pinaka mag-encourage talaga when we are spiritually low. Kapag nag-iisip na tayo to give up or kapag marami na tayong rason to be discouraged, the best means para ma-encourage tayo is to look long at Calvary. We have to visit Golgotha. We can endure kasi makikita natin ang ating Panginoong Jesus who endured the cross for us. That's why if you want to keep going, you have to be strong again and to be motivated. You have to look at the cross of Christ. And then lastly, fearful servants will be delivered. Sa verses 1 to 6. Ang gusto ko lang ipakita natin dito is that yung experience nila doon sa mismong day ng Messiah will be different. Magkaiba yung mararanasan ng mga evildoers at ng mga God-fearers. Yung parehong merong imagery ng init, pero yung sa mga evildoers, it will be like a blazing oven. Pero sa mga God's people, it will be a beautiful sunrise. So sinasabi dito na yung coming of the day of the Lord will bring complete destruction para doon sa mga arrogant na mga unbelievers. At inahalin tulad sila dito sa isang stubble. Yung stubble, ito yung dayami. Ito yung natitira kapag inani yung isang palay. Ito yung ugat at saka yung pinagputulan nito. So pinapakita na ganun lang sila. Pag nilagay sila sa hurno o sa oven, mabilis lang silang masusunog. They will not give a good fight. Napakabilis lang nilang maaabo. Pero for those who fear the name of the Lord, ang sabi dito, the Son of Righteousness shall rise with healing in its wings. Sinasabi dito na yung appearance ng Messiah ay parang isang sunrise na magdadala ng healing sa kanila. Yung image ng wings dito, ibig sabihin, sobrang taas ng sun na to, nasakop niya yung malaking espasyo.
And on that day, ang ibig sabihin ng healing dito is that yung pagre-remove ng presence of evil. Ito yung restoration ng justice at bringing about ng salvation sa kanyang mga tao. Pero ang pinakamaganda sigurong naging imagery at figure of speech dito ay yung hinihalin tulad daw tayo, yung mga natatakot sa Diyos, yung mga nagpapakatapat sa Panginoon bilang isang masiglang calf o guya o maliit na baka kung paano daw siya nakawala sa isang kulungan. Ang idea kasi dito, sa panahon nila, is that kinukulong sa gabi yung mga guya. Pero sa umaga, pagdating ng umaga, papakawalan ito. At sa sobrang saya nung calf na yon, ay hindi niya na magagawang magdire-diretsong tumakbo. Mag-i-skip siya. Lulukso-lukso siya sa sobrang saya nung nakawala na siya. Ito daw, ganito daw yung exuberance, yung joy na mararanasan ng mga taong nagpapakatapat at naglilingkod sa Kanya. At syempre, knowing these future blessings, it should make us more faithful now. Alam natin na ganito pala yung naghihintay sa atin. Di ba? Mas dapat motivated tayo na paglingkuran ang Panginoon. And that is the point. Considering the glorious blessings that awaits His people in the future, well, we should all the more be faithful in serving Him. Friends, if you are in Christ, ito yung naghihintay sa'yo. This is your future. Kung alam mong yung mga pagpapala naghihintay sa'yo sa pagdating ng Diyos, di ba? Mas magpapagal ka, mas may rason ka para ibigay sa Diyos yung pinaka-best mo at magiging masigasig ka sa paglilingkod mo sa Kanya. Yes, mahirap ngayon, pero magpapatuloy ka kasi alam mo, hindi sayang. Hindi ka manghihinayang sa mga oras at sa lahat ng binigay mo para sa Panginoon. Yung hardships at discouragement na na-experience mo ngayon, hindi mo yan mako-compare sa araw ng Panginoon. Pero kung wala kay Christ, ang dapat mong i-expect ay katulad nung dinanas ng mga evildoer. Para ka lang isang dayami, maliit na dayami na ilalagay sa hurno. Pero in reality, hindi talaga hurno ang paglalagyan mo, kundi impyerno. Kaya you have to turn to the Lord Jesus now. And lastly, gusto kong pansinin natin yung concluding statement sa Malakay. Yung sinabi dyan sa verse 4, huling tagubilin sa kanya o sa mga taong ito is to remember the law of my servant Moses, the statutes and rules that I commanded him at Horeb for all Israel. Binibilin dito ni Malakay na alalahanin daw ng mga ito pansamantala or currently sa kasalukuyan yung mga salita ng Diyos. Kasi hindi pa sigurado kung kailan darating yung araw ng Panginoon. At kung gusto nila na magpatuloy, na makakuha ng encouragement, they have to draw it from the Word of God. At iyon din yung challenge sa atin. We have to draw the strength and the encouragement that we need from the Word of God para i-endure natin until that glorious day of deliverance. Kaya nga, we have to expect, dahil hindi tayo sigurado sa mismong araw na yon, hindi tayo mai-spare. Marami pa tayong discouragements na maaaring maranasan. Marami pang temptations, for sure, along the way, until that day. Pero all the more, we have to remember the Word of God. We have to draw our strength and encouragement mula dito. Dito tayo hugot ng lakas, kaya magagawa nating magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Well, as we conclude, let me tell you about a story ng isang missionary. Merong isang missionary by the name of Henry Morrison na nag-spend ng 40 years sa Africa. Pero dahil nagkasakit siya at kailangan niya nang umuwi sa Amerika, ay nang walang retirement pension, ay nadidepress at sobrang discouraged siya. Nakasabay niya, pauwi, nilang mag-asawa. Ang lalong nagpa-depress sa kanila is when nung sumakay sila sa barko, ay nakasabay nila si President Theodore Roosevelt. At doon nakita nila kung paano siya sinalubong ng malalakas ng mga hiyawan, ng mga dignitaries, paano siya tinugtugan ng mga banda. And doon naisip nila na sobrang wala silang nare-receive na ganun kahit nagpakatapat sila sa Panginoon. Ito yung nag-lead sa kanila sa discouragement and it led them to na mas ma-depress pa. Pero alam nyo, sabi
nung asawa ni Henry Morrison ay ipagdasal niya daw ito. Tanungin niya daw ang Diyos kung bakit ganito yung nararanasan nila. At nung pagkatapos niyang magdasal, sobrang saya ni Henry Morrison kasi ang nakuha daw niyang sagot mula sa Diyos. Kaya wala silang nare-receive na grand homecoming tulad nung kay Theodore Roosevelt is because they were not home yet. Wala pa sila sa kanilang tahanan. Kaya wala pa sumasalubong sa kanila. At wala pang nagre-recognize ng kanilang matapat na paglilingkod. At ganito rin yung sagot sa atin. Dito sa mundong to, we are not home yet. This is not our home. We should not expect ng isang grand homecoming. Marireceive lang natin yon when we arrive safely in heaven, either at our death or sa second coming ni Christ. At doon natin maririnig yung pinaka-highly coveted na mga salita mula sa Diyos. Well done, good and faithful servant. As a conclusion, the only reason and explanation why we can be a good and faithful servant is because we have a good and faithful Savior. Isang good at faithful Savior na binigay ang lahat-lahat para sa atin. The question is, will you not give your best and your all to Him? Let us pray. Our unchanging Father, thank you so much for your word and forgive us sa mga pagkakataon, sa napakaraming pagkakataon na nagpapadala kami sa discouragement at lumalayo kami, nagde-depart kami sa inyo. Forgive us so many times that we are blinded sa aming sinful condition. At lalong-lalo na sa mga pagkakataon na pinagnanakawan namin kayo. Pinagnanakawan namin kayo ng glory, ng honor na dapat naman talaga ay sa inyo. Nawa, hearing this word, Panginoon, mag-minister ito at mag-compel sa amin to really give what is rightfully belong to you, O God. Lord, wala talaga kaming pagmamayari. In reality, lahat ito ay galing sa inyo. Salamat sa katapatan ninyo. And may you be glorified, Lord, that paunin namin lahat ng mga lessons mula sa librong ito, Panginoon. Hindi lang ngayong linggo, but all throughout our life. It will lead us to be faithful sa service sa inyo, Panginoon, because you have been faithful sa amin. Maraming salamat po. We ask this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.